Sisimula na sa Setyembre ng consortium ng San Miguel Corporation ang pagpapatakbo at rehabilitation ng Ninoy Aquino International Airport. At kapag umarangkada na, aabot daw sa higit 1 trilyong piso ang kikitain ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Madalas bansagan bilang isa sa mga worst airport sa mundo ang Ninoy Aquino International Airport. Laging mahaba ang pila, siksikan sa mga terminal, nagkalaglag bala pa nga, at kamakailan nag-viral pa dahil sa mga surot, ipis at daga. Parang napag-iwanan na tayo sa international, sa mga modern na airport. Napakalayo. Pero ang mga problemang yan, malapit na raw mawala dahil nagpirmahan na kanina ang gobyerno at consortium na pinangunahan ng San Miguel Corporation para i-rehabilitate ang NAIA sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP. $3 billion o mahigit 170 billion pesos ang halaga ng proyekto. Una sa listahan ng mga ayusin ng SMC ang mga pasilidad gaya ng escalator, elevator, aircon at mga upuan. Pati raw ang mga peste, lilinisin nila. Starting September, as I said, puro maintenance yan. Pagaganahin natin ng tama lahat ng mga electrical systems. And yung mga wiring na baka kinagat ng mga mababait, di ba? Balak din daw nilang gumamit ng QR code sa boarding at pag-check-in ng mga pasahero. Magtatayo rin sila ng karagdagang lounge para sa mga OFW. Sa ngayon, 35 million na pasahero lang kada taon ang kapasidad ng NAIA. Pero plano niyang doblehin sa 62 million ng NAIA Consortium. Itong Philippine Village Hotel na nakatayo dito sa malaking lupang pag-aari ng Manila International Airport Authority. Balak ng San Miguel Corporation na magtayo dito ng passenger terminal building na kaya ang 35 milyong pasahero taon-taon. Bukod sa rehab ng NAIA, plano rin ng SMC na magtayo ng NAIA Bypass Road galing sa Skyway 3 para 10 minuton lang ang biyahe papuntang NAIA Terminal 3. Nakalinya na rin daw ang pagtatayo ng Elevated Access Road sa Terminal 1 at 2 at sa car parks ng airport. Sa ngayon, iisang runway lang ang meron sa NAIA. Kaya ang SMC may solusyon na rin daw sa traffic ng mga eroplano. Hopefully, we can convince the airline and the slot conference na huwag pagsabay-sabayin yung mga wide-body flights all in a few hours. Dapat yan, medyo nakahiwalay yan. Para sa ganon, ma-maximize natin yung usage ng runway. Kahit naman isa sa pribado na, hindi raw malulugi ang gobyerno dahil higit 1 trilyong piso ang kikitain ng gobyerno sa proyekto sa susunod na 15 taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.